Hey, God's morning mga kapatid. At ngayon po ay 6:05 na. No? Na-late po tayo ng 5 minutes. At ngayon po ay araw ng Wednesday. At ilang oras na lang. At tayo po ay tutungo na sa 2026. At bago sa huling oras na ito no, ng 2025, no, tayo ay muli dadako sa ating daily devotion, no. At tayo po ay pag-uusapan natin ang talata, no, mula po sa John chapter 1 verse 5. At ito po ay ating kamagatang Undimmed by Shadows, no, the persistent glow of Christ's truth. At ngayon po, sa ating pagtunghay sa talatang ito, tayo po ay dadako sa pagbabasa at pananalangin. No? At tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para basahin talatang ito. At tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa John 1 verse 5. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapik kailanman ng kadiliman. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po muli sa lahat ng biyaya na aming natanggap, Panginoon. Ito po ay aming ipinapasalamat sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, at samahan kami ng iyong banal na Espiritu. Ngayong umaga, Panginoon, sa aming pagising, ito po ay aming ipinapasalamat. Hinihiling po namin na palakasin mo po ang aming pananampalataya at turuan kami, gabayan kami sa pag-aaralan namin ng iyong banal na salita, Panginoon. Nawa ang mga ito ay tumimo sa aming puso at aming maisapamuhay at may bahagi din sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pangunguna mo sa amin, Panginoon, sa pagdadrive mo ng buhay namin. Nagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay na sitwasyon namin sa ngayon, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang mag-guide sa amin upang malampasan lahat ng aming sitwasyon ngayon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At muli po pag-aaralan namin ng iyong mga salita at kami po ay lubusang nagpapasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin ating Panginoon Diyos at isang mapagpalang umaga, Pastora Fe, nakita dito, Nay Winnie, Nay Remy, at Nay Gloria. No, nakasama na natin ngayon. At dito sa ating paksano, basahin ko ulit dahil napakaganda ho ng talatang ito. Sabi nga po doon sa Amplified Version, basahin ko lang po, no? The light shines in the darkness, and the darkness did not understand it, or overpower it, or appropriate it, or absorb it. Ito po binasa yan ay dyan po tayo. Tingnan natin, ano nga ba yung kahulugan yan? Kaya nga sa buhay natin is pakahalaga, no, na bago natin harapin ang 2025 na paglapit na ito sa taong ito, no, ay 2026 ay sabi nga ay parang sa buhay natin kung tayo man ay dumaranas ng mga kabigatan ng sa buhay natin o dahil sa mundong ito, mga problema, no? Sabi nga, yung problema sa gobyerno, hirap sa mga bagay na ating pinagdaanan o maaring tensyon, no, sa pamilya o relationship, no, mga taon ng nakaraang ito ng 2025. Bago natin lisanin ang 2025, no, sabi nga ay ilang oras na lang, no, ay isang mahalagang bagay sa atin na ito, sa ating paksa ngayon, sa scripture, sa ating binasang talata ngayong araw na ito, ay sabi nga ay isang reminder, no, isang paalala sa atin na bago tayo tumungo
sa ating 2026 na nagpapatungkol din po sa atin na ang liwanag ng ating Panginoong Kristo ay hindi kailanman magdidim kahit anong shadow ang dumating o ano pa man ang mga pagsubok na dumating sa atin ng 2025. Patuloy pa rin magliliwanag ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga, hindi ito parang tila ay, so kaya mo lang yung sinasabi, is parang gumaan ang aming 2026, no? At o mga bagay na maaring nagpapabigat sa ating buhay. Hindi po ganon. Dahil ang liwanag na ito na sinasabi natin, ang liwanag ng ating Panginoong Kristo, ang siyang nagbibigay sa atin o magbibigay sa atin. Sabi nga, anumang bagay na pinangahawakan natin, sabi nga, di ba, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa ating Panginoon. No, o salita ng ating Panginoon. At sa kagalakan ko, kasama natin ngayon si Ate Joy. Muli, no? Ate Joy Santos na nagdiwang ng kaarawan. Ang ating birthday girl. Yan, no? At bago matapos ang taong ito, ano ho, kahit di natin laging napipil, no? Ang liwanag ng ating Panginoong Diyos, no? Tandaan po natin, ang liwanag na ito ay tuloy-tuloy sa paggabay, pagprotekta, at pag-expose ng kasinungalingan ng mundong ito. Kaya nga ngayon, sabi nga, na bago mag-end ang taon na ito, ang dapat nating ilagay sa ating puso at isipan ay ang tunay na panalo. Tandaan po natin, ang tunay na panalo ay hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa manlilikha ng liwanag. Sino po yon? Ang ating Panginoong Hesus. Isipin natin, kung patay ang ilaw ng mundo, magsabihin lahat brown out, black out. Tandaan po natin, si Kristo ang emergency light natin. Hindi po nauubusan ng battery. He is all power. Kaya nga, di ba, sa mundong ito, kahit na anong unang ginawa ng Panginoon at anong ang isang napakahalagang bagay, ito sinasabi nga sa atin ng Panginoon, bagamat noong nilikha, di ba, kung atin pong titingnan, ito po ay typology, ang ating paksa ngayon, no, mula sa John 1 verse 5 na ito. Ito po ay typology o yung, ibig sabihin po nito, ito yung connection ng paglikha ng ating Panginoon doon sa Genesis chapter 1 verse 3. Ano po sabi doon? Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon niya. Amen. Diba? Alam naman natin na the word by the time is formless, void, null, and sabi nga, walang anyo talaga. Ano ho? Pero sabi ng Panginoon, no, nung binuo niya ito, ay ito po ay sabi niya doon, di ba? Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ito yung unang act of creation ng Diyos. Kaya nga po ang topic po natin ngayon dito sa John 1 chapter 5, no, ay ang liwanag po ay simbolo, no, na katulad din sa Genesis na ating binasa, chapter 1 verse 3, ang liwanag ay nag-break, no, sa darkness nang walang hugis, no, walang laman ng mundo. At dito sa ating tinatalakay ngayon sa Gospel of John, no, ang ating Panginoong Hesus ang siyang liwanag, ang siyang pumasok sa spiritual darkness ng mundo ng puno ng kasalanan. Kaya nga po ang buhay natin, kung gusto nating mabago, kaya nating pumasok sa Kristo sa buhay natin. Pareho po ito nagpapakita ng divine intervention para magdala ng order sa buhay natin. Dahil sabi nga, ang Diyos ang pinagmula ng lahat. Kaya nga, huwag nating ilagay sa huli ang Diyos. Ilagay natin siya sa buhay natin. At sa parehong talata, ang liwanag ay gawa ng Diyos mismo. Hindi ito basta natural phenomenon. Sabi nga, ipinapakita nito na ang tunay na liwanag ang siyang physical man, no? Ang liwanag nito, physical man o spiritual, ay sa Kanya lamang po nanggaling, sa ating Panginoon Diyos.
Kaya nga po dito, ipinapakita na anumang kadiliman sa buhay natin, mga pinagdaanan natin, problema, ang Diyos na siya makapagbibigay ng liwanag. At dito sa Genesis, ang liwanag ay agad na nagtagumpay. Sa John, na ating binasang talata kanina, kahit na hindi maintindihan o sabi nga ay tanggapin ng kadiliman, ang liwanag ay nananatili at patuloy na magliliwanag. Pinapakita nito na ang persistent nature ng Diyos sa paglaban ng kasamaan. Parang pagbubukas ng ilaw sa isang madilim na kwarto. No, diba? Pagka yung tayo papasok sa isang kwarto, no, at sobrang dilim, no, kailangan natin ng liwanag o flashlight o yung switch kung may kuryente. Ano, sa Genesis at dito sa ating tinatalakay ngayon, dito po pinapakita ng ating Panginoon Diyos ng ilaw sa buong mundo. Ang kailangan natin. Kaya nga kumisan, di ba, ang kadiliman sa buhay natin, yan yung problema natin, kasalanan, karumihan. Tandaan po natin, pag nagliwanag sa atin ang Panginoon Diyos, makikita natin ang kaligtasan. Minsan natatakot tayo dun sa liwanag ng Diyos kasi iniisip natin, ayaw pa natin na iniisip natin na hindi tayo karapat-dapat. Pero tandaan natin, ang Diyos ay pumunta rito upang tayo maging karapat-dapat. Kaya nga po dito sa ating pinapaksa ngayon ay ang paggamit ng light, in the Greek word, sabi nga po doon ay pos, no? In the Greek word ng light is pos. At ang darkness naman na ito o yung skotcha, no? Yung darkness in the Greek word ay skotcha, no? Ang pos o yung light o yung ito po ay hindi lang physical light kundi pati na rin sa spiritual illumination. Kasama na rin po dyan yung katotohanan at yung kabanalan. At dito po sa ating paksa ngayon mula sa John chapter 1 verse 5 ay ito po'y ginamit para ipakita ng ating Panginoong Hesus bilang siya ang nagbibigay ng enlightenment at nag-i-expose ng kasalanan. Siya rin po nag-i-expose sa atin kung paano natin makikita at paano natin lalabanan ito. Siya rin ang lalaban. Kaya nga po yung skotcha o yung darkness, hindi lang ito absence of light, kundi moral and spiritual darkness, ignorance, at evil. Kaya nga po sa John 1, chapter 1, verse 5, pinapakita po nito na ang resistance ng mundo sa Diyos at ang kawalan ng pangunawa sa kanyang katotohanan. Kapag patuloy nating tinatanggihan o nagre-resist tayo, lalo tayo mapapahamak. Kaya nga po, hindi simpleng contrast lamang po ito. Hindi lang basta opposite ng light or darkness ang pinag-uusapan natin ngayong umagang ito. Ang darkness ay active force na nagre-resist sa light. Hindi lang ito kawalan, kundi active rejection. Kaya nga mga kapatid, ang Greek text na ito ay o yung ating pos and skotcha na yan ay hindi naiintindihan o yung tinatawag doon na even to our word na binasa natin kanina o yung tinatawag na oo katilaben o yung sa Greek word na hindi lang basta naiintindihan ng darkness ng light na ito kundi hindi rin ito nagtagumpay laban dito. Ibig sabihin, kahit na yung kadiliman, kasamaan ng mundong ito ay hindi nagtagumpay sa ating Panginoong Jesucristo o pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo ang bagay na ito 2,000 years ago. Kaya nga kung tinanggap natin si Kristo o tatanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoong Jesucristo, bilang ating Panginoon Diyos at tagapagligtas, you have assurance of this salvation. Kahit dito sa lupa at kahit sa kamatayan. Ibig sabihin, ang niligtas ng Panginoon ay hindi lang pag ikaw ay namatay na. Ay malayo, matagal pa naman yan, di ba? Minsan, saka mo lang tatanggapin si Kristo pag ay siguro, saka ko na lang tatanggapin si Jesus Christ pag naghihingalo na ako. Bakit? Kasi minsan iniisip ng iba,
nag-i-enjoy pa dun sa kasalanan, sa karumihan, or whatsoever. Tandaan natin, pag ang Diyos ay pumasok sa buhay natin, bibigyan niya tayo ng liwanag sa lahat ng direksyon ng buhay natin. Maging finances man yan, maging relationship man yan, o anumang direksyon sa buhay natin. Yan po ay ang katagumpayan ng ating Panginoon Diyos. At yan yung pag-uusapan natin. Sabi nga po, ang paggamit ng pos o ng light at skotsa o darkness ay nagpapahiwantig na ang labanan o ang laban ay hindi lang pisikal kundi spiritual at moral. Ito ay laban ng katotohanan, laban sa kasinungalingan, kabutihan, laban sa kasamaan. Sipin natin ang pos o yung light ay spotlight na nag-i-expose ng dumi sa isang kwarto. At ang skotsa naman ay yung dumi na ayaw magpa-expose sa gustong manatili sa dilim. Diba? Parang minsan sa buhay natin, kahit na nakikita na natin na example natin yan sa limbawa sa dirty kitchen natin. Yan, dirty kitchen natin, yung mga kaserola, di ba? Mga pinggan, madaling hugasan eh. No? Gusto nating hugasan yan. Pero yung kaserola, nagiging invisible yan eh. Bakit nagiging invisible? Parang ayaw hugasan, no? O parang gano'n, no? Pero nandun ka na sa alam mong wala rin namang ibang gagawa niyan, no? Pero, di ba, isipin mo na ngayon, sige, linisin ko na, wala rin naman to, tatambak lang, papamahayan lang ng daga o ng anumang insekto. Pero katulad din niya sa buhay natin, na kung minsan, sabihin na nga natin, the word is tinatamad tayo na gawin ang tama, gawin at tanggapin si Kristo sa buhay natin, tandaan natin, tayo rin ang mahihirapan. At kung tatanggapin natin, tayo rin ang makikinabang. Tayo rin ang mabibigyan ng liwanag. Tayo rin ang mabibigyan ng ginhawa. Hindi lang po ito basta liwanag at dilim. Ito po ay tungkol sa laban ng Diyos, laban sa kasamaan, at ang pagpili natin kung saang side tayo papanig. Tinawag tayo na maging mga anak ng liwanag. Di ba sabi sa atin sa Ephesians 5, verse 8. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Amen. Kaya nga, di ba sabi sa atin ng Panginoon, tinawag tayo bilang mga anak ng liwanag at pinipili at tinuturuan tayo ng Panginoon Diyos na iwan ang bawat kadiliman sa ating buhay. Kaya nga sa buhay natin ito, sa maging mapait man ang 2025 sa buhay natin o hindi man naging maganda, tandaan natin, pwede natin gawing tungtungan yan upang tayo ay magkaroon ng bagong pag-asa. Hindi lang ito basta good deeds, kundi total transformation ng puso at isipan natin. Kaya nga mga kapatid, sa ating topic ngayon, that the light versus darkness. At upang maunawaan natin ito, basahin po natin yung talata mula sa verse 1 hanggang verse 5 ng 1 John chapter 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama na ng Diyos. At ang salita ay ang Diyos. 2. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang likha sa kanya ay ang buhay. At ang buhay ay siya ang ilaw ng sangkatauhan. 5. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Amen. So sabi nga, hindi man. No? Sabi nga, nagpasimula ang salita. Sa simula pa lang, sinabi lang ni Apostle John na ang ating Panginoong Jesus ang siyang salita, ang word at ang liwanag o yung tinatawag nating Phos na nagmula sa ating Panginoong Diyos. Ang liwanag ay hindi ordinaryo.
Ito yung divine truth and life. Ito mismo ang ating Panginoong Kristo na siyang namumuhay sa atin. Na kapag inilagay natin ng liwanag, nandyan po yung katotohanan at yung buhay. At siya yung pumapasok sa kadiliman ng mundong ito dahil sa kasalanan. Kaya nga, pumapasok yan sa buhay natin. At pagpasok ng liwanag niyan, inaayos niyan. Para siyang antivirus sa buhay natin. At ang darkness naman dito ay simbolo ng kasamaan, kamangmangan, at spiritual blindness. Tunghayan po natin yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Chapter 4, verse 4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. So yun po yung dahilan. Pero kahit gaano kadilim, hindi kayang talunin ng darkness ang liwanag ng ating Panginoong Hesus. Dito po sa ating talakayan ay may 4 na sinabing pagkakamali ang darkness na ito. Dito mismo sa chapter 5, sa verse 5 na ito. Una, sabi nga niya doon sa amplified version, sabi doon sa unang word niya, did not understand it. Sabi niya, nalito ang mundo sa gospel. Kaya nga po, hindi maintindihan. At katulad din ng ating binasa kanina sa 2 Corinthians, ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ay may sinasabi rin patungkol dito. At ang sabi po dito ng 1 Corinthians 2 chapter 2 verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Sapagkat ang taong di pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila. Kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Amen. Tandaan natin, the forces of evil is spirit. Spirito rin po. Pero the forces of God is spirit. Kaya kailangan natin ang spirit o ang Diyos para labanan ang anumang kasamaan o anumang kasinungalingan o anumang kamangmangan o anumang kasalanan sa buhay natin. Halimbawa, nung ipinangako po ang ating Panginoong Hesus, akala ng mga tao nung panahong yun ay natalo na ang ating Panginoong Kristo. Pero yun pala ay isang tagumpay. At ang phrase na ito, sabi nga, did not understand it o yung tinatawag po na oo kateleven. Ibig sabihin po nito sa Greek word na ito ay kung wala ang Holy Spirit ay hindi natin talaga maiintindihan ang gospel. Para tayo nagbabasa ng libro na ibang lengguwahe na hindi natin alam. No, kaya nga 'di ba pag bumabasa tayo, limbawa na lang. Kung hindi ka Bisaya, 'di ba, babasahin mo yung Bisaya. 'Di ba? Parang o yung Ilocano, nababasa mo siya kasi ang letra nun is letra ng alpabetong ginagamit din natin. Nababasa natin, maaaring hindi natin napopronounce ng tama, pero hindi natin siya naiintindihan. Parang ganun din po ang sinasabi dito. At ang darkness ay nagiging hadlang para makita natin ang katotohanan. Parang may takip ang mata ng bawat isa. Kaya hindi natin nakikita ang ganda ng salita ng Panginoon Diyos o ganda ng mundong ito na ginawa ng Panginoon Diyos. At ang kasalanan at ang pride ay naging blinders na pumipigil sa atin na makita ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po ang mundo ay may sariling sistema ng pag-iisip at values. Nakabaligtaran ng gospel o mabuting balita. Halimbawa, ang mundo ay nagsasabi na power is everything. Pero ang mabuting balita o ang salita ng Panginoon Diyos ay nagsasabi na serving others is the greatest. No, kaya nga yung iba ay makikita natin dito sa mundong ito. Halimbawa, may mga nasa kapangyarihan o iniisip nila malakas sila, no? Anong ginagawa ng mga iniisip nila malalakas sila?
nambubulyaw, nanlalait, kasi para ipakita their dominance. Pero iba po yung gusto ng gospel, serving the greatest. Ibig sabihin, if you serve God, no, you reveal the truth and you expose the truth. Kaya nagiging conflict, no, at hindi maintindihan ng mundong ito ang gospel. Ganun din sa ating hanap buhay, ganun din sa ating trabaho, ganun din sa ating pamamalakad o saan man, sa ating pamilya, relationship sa pamilya, sa trabaho, o sa ating buhay, sa negosyo, kung hindi natin tatayuan ang katotohanan ito, hindi natin makikita ang liwanag. Kaya nga po nung ipako ang ating Panginoong Hesus, akala ng mga tao, pati na rin ang mga religious leaders doon, na natalo siya. Akala nila napatay na nila ang sinasabi nilang kalaban nila na ating Panginoong Hesus. Pero sa kanila, ang crucifixion ay weakness at failure nung panahon yun. Pero ang totoo, ang pagkapako ng ating Panginoong Hesus ay ang ultimate act of love and sacrifice para sa ating kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay, binuksan niya ang daan para tayo ay magkaroon ng eternal life. Ito ang tunay na tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Kaya nga, kung tayo ay nandito sa makasalanang mundo, kailangan natin ng Panginoong Hesus. At kung tayo may mamatay, kasama pa rin natin ang Panginoong Hesukristo. And that is the importance nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At dito sa word na ito, sinabi rin dito sa John chapter 1 verse 5 na ang sumunod doon is overpower it, no? Kahit na sa anong gawin ng demonyo, persecution o ng kasamaan, walang makapapantay po sa liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay buhay pa rin. Kaya nga that is the importance naman na there's no person doon sa tomb na yun o sa libingan ng ating Panginoon. Bakit? Because He is risen. Kaya nga po ang praise na overpower it o yung oo katekusen, no, ay nagpapakita po ng mga impossibility na mapatay o magapi ang liwanag ni Kristo. Kaya nga tayo ngayon, di ba? Kung ang mundong ito ay madilim, masama, at tayo ay dahil sa kasamaan ng mundong ito o sa kalupitan ng mundong ito, tayo ay mamatay, meron tayong muling pagkabuhay. Kaya nga hindi tayo dapat natatakot sa hamon ng buhay na harapin natin ang buhay na ito. Naharapin natin o matapos ang 2025 na ito sa ilang oras na lamang at ngayon ay meron tayong pag-asa na pagharap natin ng 2026, moving forward for this 2026 sa kabutihan at liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang ito basta hindi naintindihan, kundi hindi rin kaya ng kadiliman na talunin ito. Kaya kahit anong gawin ng demonyo, persecution o kasamaan, walang makapipigil sa liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang buhay natin. At dahil sa Kanya, meron tayong buhay. Dahil ang ating pinanampalatayaan ay ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. At ang Diyos ay walang hanggan at makapangyarihan. At ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay ang ultimate proof na hindi siya kayang talunin ng kamatayan. Imagine natin, di ba? Hindi nila tunay na napatay ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, patuloy na pinapersecute ang kanyang bawat apostle, no? Upang walang mag-witness, walang parang, di ba? Parang patuloy nilang pinapatay ang di ba? Parang katulad lang yan ng mga krimen dito sa mundo na para hindi ma-reveal ang katotohanan ng ginagawa nila, pinapatay yung mga witness, di ba? Parang katulad din po yan ang kapanahunan noon. Pero tandaan po natin, ang sinasabi rin dito sa atin, ang siyang katotohanan, hindi po yan kayang takpan. Ipinapakita rito ng ating Panginoong Jesucristo
na mas malakas siya kaysa sa anumang kapangyarihan ng mundong ito. At ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang pagkabuhay, nagbibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan na tayo rin ay magtatagumpay laban sa kamatayan. Kahit maraming pagsubok at paghihirap ang liwanag ni Kristo, ito po ay patuloy na nagliliwanag sa mundo. Hindi ito nawawala o humihina. Ito ay dahil sa liwanag. O ang liwanag na ito o ito pong liwanag na ito hindi galing sa ano paman o sa tao, kundi mismo sa ating Panginoong Diyos. Parang araw, di ba? Kahit may ulap, hindi ito kayang takpan o hindi kayang takpan ng ulap ang araw ng tuluyan. Sa kalalaunan, sisikat at sisikat pa rin ang araw at magliliwanag. Ganon din po ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay parang araw na kahit may mga problema at pagsubok, siya ay patuloy na magliliwanag sa ating buhay. Sumunod sa talata, sabi, appropriate it. Hindi maangkin ng kasalanan ang liwanag. Na kahit gamitin ang anumang kultura o false religions, tandaan po natin, ang liwanag ni Kristo lang ang siyang tunay. At kung sa buhay natin, hindi natin makita, binigyan po niya tayo ng Biblia upang makita natin ang liwanag na ito. Tandaan po natin, si Kristo lamang ang siyang daan at ang buhay at ang katotohanan. At ang daan na ito at ang liwanag na ito ay sa ating Panginoong Kristo lamang. Kaya nga sabi sa atin, di ba, ng John 8, verse 12, Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo, sinabi niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na sa kanyang buhay na di nalalakad sa kadiliman. Amen. Nasa iyo na ba si Kristo? Kung nasa iyo na si Kristo, ibig sabihin, lumalakad ka na sa liwanag na ito. At ang kadiliman ay wala nang kapangyarihan sa iyong buhay. Kaya nga, doon sa sumunod na talita, absorb it, sabi niya doon. Parang sponge na puno, no? O yung sponge, di ba, pag napuno na siya, no? Ayaw ng, sabi nga, tanggapin ng madilim na puso ang gospel. No? Kaya nga po, sa buhay natin, hayaan natin na punuin tayo ng Diyos, hindi ng problema natin. Minsan kasi, di ba, parang dahil sa punong-puno na tayo ng problema, punong-puno na tayo ng pagduruda, nahihirapan na tayong i-absorb ang salita ng Panginoon Diyos. Parang too good to be true na sa atin. Pero pag ang nananahan sa atin mismo ay ang salita ng Panginoon Diyos, yan ang magbibigay naman sa atin ng kapayapaan. Yan ang magbibigay sa atin ng lakas na hindi kayang takpan ng mundong ito. Sabi nga sa atin, di ba, ng John chapter 3 verse 19, Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Amen. Kaya nga mga kapatid, isang paalala sa atin. Hindi kailanman matatalo ang liwanag. Kaya kung akala natin mas makatutulong sa atin ang mga makamundong bagay, nagkakamali tayo. God will prevail. At ang kanyang liwanag ang siyang magbibigay ng hustisya sa anumang problemang pinagdaanan natin ng taong itong 2025. God will fight for us. Parang brownout sa Pinas, no? Isipin natin brownout sa Pinas. At pagdating ng liwanag, kahit madilim ang paligid, mananatili ang ilaw. At kahit ayaw ng dilim, wala siyang magagawa. Ganon ang ating Panginoong Hesus. Ganon siyang magliwanag sa buhay
natin. Kaya nga, para sa ating mga mananampalataya na, kahit nahihirapan tayo sa buhay, sa ating trabaho, negosyo, o pamilya, tandaan po natin, hindi tayo pababayaan o pinababayaan ng ating Panginoong Kristo sa dilim na ito. Ang kanyang katotohanan ay persistent. Kahit feeling natin parang walang nangyayari o parang mahina, walang dating, tandaan po natin, siya ang nagpapanatili sa atin. Diba sabi nga sa atin sa Philippians chapter 1 verse 6, Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Heso Kristo. Amen. Siya ang nagsisimula ng lahat at siya rin ang magtatapos. He is the Alpha and Omega. At ang lahat ng pinasimulan niya sa buhay natin, tatapusin niya. Sabi nga, laging victory yan. Walang pagkatalo. At sa mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesus, tandaan po natin, ang liwanag ni Kristo ay patuloy na umaabot pa rin sa kahit sino. Kahit pa unreceptive ang puso ng mga taong ito. O maaring ngayon, hindi imposible yan sa ating Panginoon Diyos. Kahit na minsan sobrang pasaway, no? Pasaway ng taong ito, hindi pa rin siya titigil. Tandaan natin, mas maniwala tayo sa gagawin ni Kristo sa mga hindi natin kaya. Minsan kasi nag-give up na tayo. Wala, suko na ako, pastor. Talagang hindi ko na kaya yan eh. Yan tao yan. Sobrang pasaway na yan. Tandaan natin, hindi tayo inilagay ng Panginoon sa mga tao na nasa paligid natin para sumuko, kundi para ibigay ang liwanag sa mundong ito. At ang liwanag na yun ay hindi tayo mismo, kundi ang Panginoong Kristo. Tayo ay sisidlan ng liwanag na yan. At it's an honor na maging bahagi tayo o witness ng liwanag ng mga tao na nasa kadiliman. Kaya nga diba sabi sa atin sa Acts 26 verse 18, Isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patpatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. Amen. Napakaganda ng Acts 26:18. Kaya ka pala nandyan. At sa 2026, yan ang dahilan ng moving forward natin. Yan ang dahilan kung bakit tayo inilalagay ng Diyos sa bawat tao na nasa paligid natin. At yan ang dahilan. Kaya tayo nagre-response na walk in the light. Kung tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sabi nga, mabubuhay tayo with integrity at pag-asa, with hope. Kaya nga huwag matakot sa dilim. Maaring ang mundong ito ay, ang dilim na ito ay mga pagsubok, mga health natin, o sabihin natin mga financial struggles natin, o relationship struggles natin. Huwag po tayong matakot sa dilim na ito, ng mundong ito. Bakit? Dahil yan po ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Kristo. At yan po, sabi nga, Jesus wins. Jesus reigns. Diba sabi sa atin sa 1 John chapter 1 verse 7, Ngunit kung namuhay tayo ayon sa liwanag gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Amen. Kailangan po natin yung pagkakaisa. Kailangan po natin ng bawat isa upang magkaisa sa liwanag ng Diyos. We need to share the light. I-share natin ang mabuting balita sa tamang paraan. Kahit mukhang ayaw
pakinggan ang bawat word, no? Sabi nga, madaling mag-share ng may bago kang kotse, may bago kang bahay, may bago kang negosyo, pero mahirap i-share yung balita ng Diyos No? Bakit? Kasi kasama dyan yung pag-alis sa'yo ng kasalanan, pag-alis sa'yo sa makamundong bagay. Pero kailangan natin ito. Dahil ang liwanag ng ating Panginoon Kristo ang magbubukas ng mata ng bawat isa. Ganon din ang mga hindi mananampalataya. Kaya nga tayo ay tinuturing na tagapagdala ng salitang ito. Sabi nga sa atin, di ba, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 6, Sapagkat ang Diyos na nagsasabing mula sa kadiliman ay isisilang ang liwanag ay siya rin nagbigay ng liwanag sa ating isip upang makilala namin ang kalwalhatian ng Diyos na naghahayag ng mukha ni Kristo. Amen. Yan po ang maghahayag sa atin. We need to share the light. Ikaw, ako, ang siyang daluyan nito. At kung napapakinggan mo ang salitang ito, maging bahagi ka to share the light to others. At kung ikaw ay handa na sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos to share ang bawat natututunan natin, magtiwala po tayo sa timing ng ating Panginoon Diyos. At ito po, ngayong December 31, 2025, ang oras na ngayon, 6:44. Ha? 6:46. 6:46. No? Magiging reminder ito sa atin na kahit mag-end ang taon na ito, ang liwanag ng ating Panginoon Jesus ay walang katapusan. Mga kapatid, yan po tayo magtatapos at tandaan po natin, the darker the night, the brighter His light shines. Kaya wag po tayong matakot. Ulitin ko, the darker ang ating mga pinagdaanan o mga nakaraan, tandaan mo na, the brighter o mas maliwanag ang liwanag ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya wag po tayong matakot, kundi magkaroon po tayo ng katapangan dahil sa presensya at patnubay ng ating Panginoon Diyos. Ngayon naman mga kapatid, tayo po ay dadako sa Wednesday's Reflection. God's morning mga kapatid. Napakaganda po nitong ating mapag-aralan ngayong umagang ito. Ito po ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang kadiliman ay hindi permanente at hindi nito kayang talunin ang liwanag. Sa halip, dapat nating hanapin ang liwanag na iyon sa ating buhay at hayaan itong maging gabay sa ating mga desisyon at sa ating mga aksyon. Ito pong napag-aralan natin sa John 1 verse 5 ay nagpapaalala rin sa atin ng ating responsibilidad na maging liwanag sa mundo. Kailangan po natin i-share, ibahagi ang ating mga natututunan. Sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa, maaari tayong magbigay ng pag-asa, inspirasyon at positibong impluwensya sa iba. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan, pagmamahal at katotohanan, maaari tayong makatulong upang mapawi ang kadiliman sa kanilang buhay, sa paligid natin at maging bahagi ng pagbabago tungo sa isang magandang kinabukasan dito sa mundong ito. Kaya po ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sapagkat ang mga salita ng ating Panginoon doon po tayo magkakaroon ng liwanag. Iyon yung magiging direction, magiging gabay natin sa ating tutunguhin. Sa umaga pa lang po, humingi na tayo ng direction or humingi na tayo ng gabay sa ating Panginoon sa tatahakin natin sa buong maghapon sapagkat siya po ang magbibigay ng liwanag kung tayo man ay naguguluhan, kung tayo man ay nasa sitwasyon na hindi maganda. Ang Panginoon din po ang magbibigay ng liwanag or solusyon, gabay sa ating mga pinagdadaanan. Kaya wag po tayong bibitaw sa ating Panginoon
at maging inspirasyon din po tayo sa iba. So yun lamang po. Maraming salamat po and Happy New Year. God bless. Amen. Sa purihin ng Diyos, ako'y tuwa at nakikita ko yung mga kapatid natin dito. At ngayon, tatungo naman po tayo sa ating mga pagbati. Yan, pinangunahan po tayo nandito sa comment, no? Kasama po natin si Nay Winnie Patual, no? At batiin natin ang buong Patual family. Yan, dyan sa Villa Escudero. Yan, syempre, at kasama ang mga anak at apo ni Nay Winnie, no? At mga manugang, syempre. At sinundan din po yan ng anak ni Nay Winnie. Yan. At pagbati na rin natin sa Dalangin family ngayon bago matapos ang taon na ito. Siyempre kanina ang Patual, no? Siyempre ang kanyang anak na si Ate Lisel Dalangin at siyempre ang Kuya Hector at ang kanilang mga anak. At yan, sinundan din po yan siyempre dito sa comment section natin ni Pastora Fe, no? At pagbati natin sa Andal at Tilyaga family, siyempre kay Sister Malu, at sa kanyang anak, at kay Brother Mark and Sister Michelle at sa kanilang mga anak, no? At kay Suri, kay Suri, kay Zoe, yan, no? At kay Sister Abby, no? At syempre kasama rin dyan ang Nunoso family, pagbati natin kay Ate Nela, yan, at syempre kay Kuya Tony at sa kanilang mga anak at apo at manugang, syempre. At syempre kasama natin ngayon, yan, tuwa ako, kasama natin si Ate Joy, no? Ate Joy Santos, at pagbati natin sa buong Santos Artiliaga family. Syempre kasama na rin dyan ang kanilang mga anak, kay Kayla, kay Bianca, kay Justin, at sa kanilang mga apo at sa kanyang mga manugang. Yan, purihin ang Diyos. At kasama natin ngayon ang Ate Joy, no? Yan, ang ating birthday girl. Yan. At bago matapos ang taong ito ay sabi nga ay Happy New Year, no? At sabi at kasama rin po natin dito ang mula naman sa Bulacan, kasama po natin ang Benaluz, no? Family. Yan, sa pangunguna ni Nay Gloria, no? Yan po sa Bulacan Chaong. At syempre kasama dyan ang aming Ate Marta, Nanay Marta. Yan. At syempre ang aming Kuya Chris. At pagbati na natin sa Benaluz at Tilyaga, silang family, no? Malasma, sama na natin. Yan. At sa lahat ng pamilya, sabi nga dito ni Nay Gloria, pagbati sa lahat ng pamilya. Yan. At pagbati rin, no? Yan. Si Ate Marta. Yan. Thank you, Lord. Yan. At syempre kasama natin from Dubai, si Maria Bunalos. Yan, kasama natin. Isang mapagpala at Happy New Year dyan sa Dubai, no? Parang gabi pa lang dyan, no? Mas sa Alker, no? Diyan sa Dubai, no? O magandang gabi. Yan. At yan, kasama rin natin from United States, from Dow family, no? Kasama natin ang si Nurse Abigail, yan, si Abby, yan. At lagi natin kasama. At syempre, ang aking kumare at pagbati natin sa Azucena Tanyo family at sa pangunguna ng aming kumaring si Carmeline, yan. At pagbati rin syempre kay Brother Arthur, kay Sister, kay Pau, sa kanilang mga anak, at kay Julene. At syempre sa aming inaanak na si Tyron at si Janessa. Yan. At yan. Sino pa? Kasama rin natin ang aking kapatid mula dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. Si Caroline Mercado. Yan. Pagbati sa lahat. At ang kanyang mga anak ay nandito sa amin. Yan. See you later, alligator. Yan, Dine. At yan. Meron pa ba tayong hindi nababate? Yan, kasama rin po natin si Tatay Victor Dalangin, no? Ayan, at kasama po niya siyempre si Nanay TC Dalangin. Yan. Yan, kalakasan ni TC Dalangin. Yan. Okay.
Pag-iingat kay Reynald Dalangin, yan, sa kanyang barkong sinasakyan. At yan, proteksyon, sabi nga ni Nay Marta sa kanyang mga manugang at kanyang mga apo. Yan. At yan, pag-iingat sa magkapatid yan. Kasama rin po natin siyempre dito si Nay Remy Alinea. Yan, kasama po natin Nay Remy at pagbati sa buong family ng Alinea family. Yan, at kasama rin po natin. Yan, siyempre si Sister Babes Rianes at pagbati rin natin kay Kuya Ramil at sa kanilang mga anak. Ito nga sabi ni Sister Babes, ang tunay na liwanag ng ating buhay ay yung nakilala natin ang ating Panginoon at alam nating kumikilos ang Holy Spirit sa ating buhay. At ang tunay na liwanag ay ang nagbabago na tayo sa ating Panginoon. Sabi nga dito ay ang Holy Spirit sa ating buhay. Ang tunay na liwanag ay ang nagbago na tayo ng ating Panginoon. Purihin Diyos. No, salamat Sister Babes, no? Ayan. At yan. Happy New Year. Sabi Sister Abby at ang lahat, no? Happy New Year everyone, Sister Nella. Yan. Isa pong kagalakan, Ate Lisel. No, sa Diyos po ang papuri. Yan. Amen. No? Tapos Ate Joy, Happy New Year. Welcome. Year 2026, May 2026 bring hope, amen, love, amen, joy, amen, peace, amen, good health, amen, and prosperous new year, amen, no, amen sa lahat ng yan, no. At kasama rin po natin, hindi ko alam kung nasa barko ngayon to si Kuya Chick ni Antonio, yan, ay kasama rin po natin, purihin ng Diyos, Kuya Tony, no? At isang kagalakan na makasama namin kayo sa God's Morning, sa Daily Devotion, at isang pagbati sa lahat ng Happy New Year. No? Sabi nga, ang ating scripture for today, bago tayo lumisan sa 2025, sabi nga, undim by shadows, the persistent glow of Christ's truth. Sabi nga sa John chapter 1, verse 5. At ngayon, tayo po ay magtatapos na at tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, muli salamat Panginoon dahil sa iyong talata na ipinagkaloob sa amin. Anuman ang kadiliman na nangyari sa taong 2025, Panginoon, ikaw ay patuloy na nagpapakita ng isang dahilan ng pagpapatuloy sa paglaban ng buhay, na may nakasama ka, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno, Panginoon, ng katagumpayan, ay pinakita mo, Panginoon, sa iyong salita, na kailanman ay hindi maghahari ang kadiliman sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa iyo po kami, Panginoon, patuloy na nagtitiwala. At ikaw po yung Diyos na siyang umaayos ng lahat at nag-aayos ng lahat. At sa iyong kabutihan, patuloy ka, Panginoon, na nagkakaloob ng wisdom, protection, and Lord, ng provision sa lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Hindi po kami, Panginoon, sabi nga po, Panginoon, tinitingnan nyo sa aming makasalanang pagkatao, kundi, Panginoon, sa iyong karakter, na ikaw yung Diyos, Panginoon, na siyang nagligtas, na siyang nagbibigay sa amin ng katwiran. Ikaw din yung Diyos, Panginoon, na nagbigay sa amin, Panginoon, ng probisyon upang makita namin ang liwanag nito. Kaya hayaan mo, Panginoon, na baunin namin ang salitang ito at ang aral na ito sa taong 2026 na aming kaharapin upang, Panginoon, magkaroon kami, Panginoon, ng lakas na kasama ka sa bawat landas na amin, Panginoong, tatahakin. Kaya, Panginoon, sa iyo po kami, Panginoon, patuloy na umaasa at patuloy, Panginoon, na humihingi ng lakas na ito. Kami po ay umaamin na kami po ay mahina. At dahil sa ikaw ang aming Diyos, Panginoon, kami ay makapagpapatuloy upang labanan ang anumang hamon ng aming buhay na mayroong, Panginoong, kaakibat, Panginoon, na iyong proteksyon sa bawat isa sa amin. Panginoon, tunay na napakabuti mo at sa lahat ng ito, Panginoon, kailanman ay hindi maghahari ang kadiliman
at patuloy kang maghahari sa buhay ng bawat isa dahil ikaw ang siyang liwanag na sa amin, Panginoon, ay aming kasama. Kaya Panginoon, sa buhay namin ito, nais po namin isuko ang lahat ng aming bigat, O Lord, ang aming karamdaman, ang bawat karamdaman ng bawat isa, Panginoon, ang bawat mga regrets, no Lord, na dumaang taong ito. At patuloy, Panginoon, naming idinadalangin, Panginoon, ang iyong katagumpayan sa aming buhay. At Lord, sa aming kaisipan, sa aming pananampalataya, bigyan mo kami ng katatagan na nagmumula lamang sa iyo. Piliin namin, Panginoon, na panampalatayaan ka kahit ang mga bagay ay hindi namin nakikita, hindi namin nararamdaman, Panginoon. Dahil ikaw yung Diyos na kailanman, sasabi mo nga, Panginoon, na hindi mo kami iiwan at pababayaan. At Panginoon, sa lahat ng ito, kami po ay patuloy na nagtitiwala at patuloy, Panginoon, na nananampalataya sa tanging pangalan ng ang Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu. At ito pong aming dalangin ay amin pong dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang iyong nag-iisang anak na si Jesucristo sa aming buhay. Again, mga kapatid, purihin ang ating Panginoon Diyos. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, Happy New Year and God's morning, everyone.